Ibinalik ni Krishna ang anak ng gurong si Sandipani. Si Krishna at Balaram ay dumating sa ashram ni Guru Sandipani. Nagbigay galang sa pamamagitan ng pagyukod at nagpakilala sa kanya. Sabay pagsusumamo na sana ay tanggapin sila bilang mga disipulo. Alam ni Sandipani kung sino talaga sila at buong puso niya silang tinanggap bilang mga estudyante. Si Krishna at Balaram ay naglingkod sa kanilang guro ng may lubos na paggalang at debosyon. Si Guru Sandipani ang pinakamahusay na acharya at itinuro niya kay Krishna at Balaram ang 4 na Vedas at ang 6 na mga karagdagang sangay nito. Ang Upanishads, ang agham ng archery, at kung paano ito gamitin sa pamamagitan ng mga mantra, Dharma Sastras, Nyaya, Rajaniti, at iba pang mga sangay ng kaalaman. Sa loob lamang ng 64 na araw, natutunan nila ang lahat ng 64 na sining. Matapos ang kanilang pag-aaral sa Gurukula, bago sila umalis, tinanong sila ng kanilang guro kung ano ang maaari nilang ihandog bilang guru dakshina. Ang natutuwang Sandipani nabatid ang walang katapusang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Panginoon ay humiling kay Krishna na ibalik ang kanyang anak na nawala sa karagatan sa Prabhasa. Setra, nangako si Krishna na ibabalik ang bata at sila ng kanyang kapatid na si Balaram ay nagtungo sa Prabhasa. Agad na nagpakilala ang pinunong Diyos ng karagatan at tinanong kung paano siya makapaglilingkod sa Panginoon. Hiningi ni Krishna ang anak ni Sandipani na nilamon ng mga alon. Sinabi ni Samudra kay Krishna na hindi siya ang kumuha ng bata, kundi isang rakshasa na nagngangalang Panchajana na naninirahan sa karagatan sa anyo ng isang kabibi. Agad na sumisid ang Panginoon sa tubig. Nilabanan ang rakshasa at pinatay ito. Kinuha ng Panginoon ang katawan ng rakshasa sa anyo ng kabibi. Gayunpaman, hindi nakita ni Lord Krishna ang anak ng kanyang guru doon. Pagkatapos, si Krishna at Balaram ay nagtungo sa lungsod ni Yama, ang Diyos ng kamatayan. Ipinahayag ni Krishna ang kanyang pagdating sa pamamagitan ng pagtunog ng kanyang conch shell. Agad na lumapit si Yama, yumukod sa kanilang dalawa, at may nakatiklop na mga kamay na tinanong
kung paano siya makapaglilingkod sa Panginoon. Sinabi ni Krishna, "Ibalik mo ang anak ng aking guro na si Sandipani na kinuha mo dahil sa kapalaran ng bata." Agad na ibinalik ni Yama ang bata at iniabot ito kay Krishna. Dinala ng Panginoon ang bata patungo sa ashram ng kanyang guro. Labis na nagalak si Sandipani na muling makita makakapiling na ang kanyang anak na kinuha ng kamatayan. Muling nakiusap si Krishna sa kanyang guro na humiling pa ng ano pa mang iba pang biyaya. Ngunit sinabi ni Guru Sandipani na sapat na ang lahat. O aking anak, paano pa magkakaroon ng anumang pangangailangan ang isang guro na may disipulong tulad mo? Tunay na nabayaran niyo na ang utang sa inyong guro. Bumalik na kayo sa inyong tahanan. Naway ang inyong banal na kaluwalhatian ay magbigay ng kadalisayan sa lahat. Naway ang inyong kaalaman ay manatiling sariwa sa lahat ng alaala dito at sa mga darating pang panahon. Sa pamamagitan ng mga dasal at paggalang, dala ang mga pagpapala ni Guru Sandipani, si Krishna at Balaram ay bumalik sa Mathura.